natutunan nyo na yung congruence. Natutunan nyo na yung congruence, di ba? And conclusiveness. Diba? Congruence and conclusiveness. Now, next is yung confluence naman. Confluence, ano? Do not use Fibonacci alone. Do not use Fibonacci alone. Kailangan meron kayong mga additional tools. Pwedeng yung knowledge nyo sa box theory, sa box trading system, and yung knowledge nyo sa MAs. Mga raza. So, i-combine nyo sila. Ayun lang ang ibig sabihin ng confluence. To combine multiple tools, concepts with each other to get additional conviction. Puro C, Ayun ang mga magagandang mga puro C, confluence, congruence, Christian, di ba? So dito, itong gusto kong practicein nyo, downtrend yung market natin. So dito magka-chart lang tayo, we're just gonna look for a 20 EMA trail, 20 EMA trail. So sa isang downtrend market, meron tayong usually the usual is, 'di ba? Meron tayong new low, Carlos new low. Diba? New low ba 'yan? New low. And then usual na play natin kapag ganito is yung sepangs, yung sepangs. Ito yung pinakaunang sepangs sa EMA band. Which is actually, 'di ba? Dito, razzle dazzle. Si EMA band lang naman yun. May mga sepangs din kasi actually sa sa 50 MA. So ito nagkataon lang. Maliit lakihan natin para kikita nyo, baka hindi nyo nakikita. Gagawin ko kayo ng kodigo. Gawan ko kayo ng kodigo ngayon. Diba? So, every time na merong new low, Carlos new low, diba? Usually followed by sepangs. Followed by a sepangs yan. So, new low. Oh, may new low ba doon? May nakaligtaan tayo doon. Oh, boom. Ito may sepangs doon. Pero ayoko masira yung yung kodigo . Paano ba natin yun ilalagay doon? New low, sepangs. New low. Diba? In this case, yung sepangs nyo, razzle dazzle, sa downtrend, bearish razzle dazzle. It's either 10 or 20 EMA lang, 10 or 20 EMA. So, yung may new low, doon lang papunta yung presyo. Doon sa trail. Basic trailing, May paki-screenshot nyo nga muna to para meron kayong kodigo. Ganun lang, ayun yung play. Boom. Every new low, look for a bounce papunta doon sa trail. Okay? So, dito, sabi natin, ang trail is 20 EMA. So, buburahin natin yung mga 10 EMA. Ito, this is a 10 EMA. For, naman to? Sino ngayon? For Miguel, yung mga short. So, it's either pa ganun, pa bounce pa ganun, or si sepangs kapag pa short kapag ganun. Diba? Kasi yung trade is long pa ganun. Long pa ganun. And then, long pa ganun, and then short to new low, di ba? Bring to front, short to new low. So trade idea lang, di ba? Gumawa lang tayo basically ng trade idea natin. Ito, 20 ba to? Tanggalin na natin ito kasi hindi naman to 20. Parang ito lang. Siguro ito na lang muna. Ito, hindi na rin to. Ayan. Ito actually, yung nangyayari ngayon, ganun, di ba? New low. And then, sepangs papunta sa 20 EMA.
20 EMA which is yung trail niya kasi. Diba? So, yun lang yung trade idea na basic, ano. Pero, sabi nga natin, gagamitan nyo ng Fibonacci, ano. So, hahanap kayo ng parang, ilalagay niya lang, Fibonacci should be plotted at swing highs or swing lows. Ayun yung magandang, ano. Ayun yung magandang reference points. So, bearish Fibonacci tayo. Pag ganun. Pag ganun at pag ganun. So, dito, 23.6. Dito, ilalagay ko ngayon siya dito sa, so dito 23.6. Dito yung ano natin, ano, yung band natin for ano, masyado mataas pero sige, parang ganyan na lang, ano. Layo naman. Paano ba to? Ganito naman ta kasi parabolic pala to. Parabolic. Hindi tayo pwede mag-plot ng ganyan. Hindi tayo pwede mag-plot ng ganyan. Pag nag-plot tayo ng ganito, parabolic, nasan yung ano? So yung maganda ditong ano, reference point. Sa una. Kasi ang options lang natin is itong high na to, itong lower high na to, and itong lower high na to. Pagka nag-plot tayo dito sa lower high na to, masyadong mamimiss natin yung mga place sa 20 EMA. Pagka dito, legit ba ito na breakdown? Legit na breakdown eh. Legit na breakdown. Pero kung trending, o sige, doon na tayo sa trending. Dito yung trending eh. Legit breakdown. Hindi pa trending. Pag trending naman, o sige. Pag trending, inabot to ng 50%. Parang ano Nasaan na yung ano? Boom! Ayan. So, sabi natin, do not use Fibonacci alone. Use Fibonacci with other concepts. So, meron tayong dalawang klaseng trader. Yung mga long sa inyo at saka si ano, single out si ano no? Saka si Miguel. Si Miguel nandun ang trade niya. Pa-short. Diba, pa-short? Kasi, naiintindihan ni Miguel na downtrend to eh. Diba? So, ito yung gusto kong practicing nyo. So, ito yung confluences. Using Fibonacci in confluence with MAs. In confluence with MAs. Now, pwede pa tayo ditong maglagay ng mga additional confluences. Siyempre, hindi mawawala yung confluence natin sa box strategy. So, meron tayong legit na box dito. Gawin ba natin tong red? Pag ginawa natin tong red, masyadong ano. Sige, dahil ano, no? Meron din tayong box dito. Pansinin nyo guys, yung box is nilalagay ko malapit dun sa Fibonacci. So ano kaya yung ano, naghahanap ako ng box na malapit dun sa mga Fibonacci levels. Pansinin nyo itong box na to. Itong bearish box na to. Ba't yan? Is malapit siya sa 23.6 with this as the high, ano? Kasi meron din box dito. Ayun, no? May box din dito, maliit eh. Pero wala naman dong Fibonacci. So, wala naman dong confluence. Diba? So, doon lang tayo sa may confluence. Like for example, itong Lex level, may confluence din dito. Meron tayong box dito. And meron tayong 50% doon. Diba? Baka meron ding 50 MA doon. Which is ayun, may 50 MA, may lumalawit, ano? So, ayun yung next target. Once na nag-break na tong 23.6. So, hinahanapan natin. Una, anong nangyari? Pinanat natin yung Fibonacci and then hinahanapan natin ng confluence. So, this time, meron tayong confluence, ano?
Ano yung mga confluences natin? Ano yung layers? Yung mga nakastack ng mga concepts. So, ang una na concept natin is yung razzle-dazzle. This is a 20 and 20 EMA band na downtrend. Bearish razzle-dazzle. That's the first concept. Second concept is yung Fibonacci plotting. And then third is yung box. So, ayun yung mga nagsama-sama na pwersa para maging resistance nito. So, tatlo yan. Okay? So, dito, meron din tayo dito. So, hahanapin nyo kung ano yung box na malapit doon sa Fibonacci nyo. So, ito meron din ditong box kaso malayo siya sa 23.6, di ba? Kaya minani lang siya eh. Ito, 23.6. May box to na. Dito. Oh, ito. Ito, walang box, ano? Ito lang. Ito, meron pala dito, ito. Nasa yung 23.6, ayun. Pero nag-overreact, ano? Papunta dun sa ano. Ba't kaya nag-overreact to? Kasi meron pa pala dun, ano? May mga ganun-ganun pa pala dun. Ayun pala yung first. Ito, wala na. Humuhukay na tong mga to. Kaya pala ganun yung movement niya. Inabot yung 50%. Ano? Pero hindi nag-sideways. 50% in confluence with the blue line, 20 EMA. And then, lalagyan ko lang din dito ng red. Para makita yung confluence. Diba? Makulay na mundo, ano? Para kang nakaano talaga. Iodized salt. Makulay na mundo. So, pipili ka na lang ng posisyon mo eh. Nasaan ka dyan? Nandun ka ba sa bounce plate? O nandun ka ba sa shorter ka ba? Diba? Pero ito, ang tawag natin dito sa ganitong klaseng setup is Tricon. Triple confluence. Please type Tricon. Tricon. Triple confluence. Okay? So this time, yung Tricon natin is mabilis. Meron tayong previous box, resistance. Meron tayong 23 to 38.2% Fibonacci resistance. And then meron tayong 20 EMA band resistance. Hindi, actually EMA band. 10 to 20. 10. Actually, pag sinabing EMA band, 10 and 20 na yun. EMA band na lang. Paano ko to gagawing laki masyado no? Laki masyado. Gagawin ko tong liliitan natin to. Masyado naman maliit. Yan. Yan. Unahin naman natin si Fibonacci para ano. And then isunod natin to. Ito yung second layer natin. And then last na yung box. Previous box resistance. Ayun. Gawin ko nga itong ganun. Oh, pinapaganda pa, no? For the aesthetics. For the aesthetics. Red. Oh, pulang-pula talaga ang market. Pinapaganda pa for the aesthetics nyo. Pwede nyo itong gawing ano? Pwede nyo itong ipa-frame. Diba?
Ito yung isa sa mga pinaka madaling i-trade ng mga setups. Kasi ito, this will ensure na you are trading with the market. Cap, may mga tanong na naman. Wala pa nga. Ganun na lang, dito na lang. Sige. Cap, paano pag wala yung isa? O di wala. Diba? Huwag natin ipilit. Actually, gusto ko nga itong burahin na lang. Burahin natin to kasi inabot ng 50%. Burahin natin to. Dito lang, stick lang tayo dito. Stick tayo dito. Burahin natin yan. Ito lang tayo. Ayan lang tayo. Umuusog ah. Umuusog kapag inuusog mo, no? Usog ah. Hop. 23 to 38.2. Check. EMA band. Check. Previous box. Meron din. Very important. Kailangan Carlos new low. Kailangan new low ah. Kailangan new low. Okay? Ayos. Look for Tricon tendencies. So confluence. Yung kayo ng uptrend example. Ito ba? Ito simple lang. Masyado, ito lang yung pasensya na kayo. Ito lang yung nagawa natin. So, lesson, do not use Fibonacci alone. Use it in confluence with other concepts. So, Fibonacci, check. EMA band, 10 EMA, 10 EMA. Meron ba tayong box? May box ba tayo dito? Talagyan ngayon natin ito ng green. 38.2 green. Dito tayo ngayon. Second base. Baka nag-overlap eh. Copy ko na lang to. May box ba tayo doon? Uy, meron box. Pero nagkakataon lang ba yon? Parang hindi naman tayo naniniwala nagkakataon lang yung mga ganyan. Mga ganyang pangyayari, Hindi tayo naniniwala. Sama ba natin to? Parang, may wick eh. Sige, sama natin. May wick eh. Sinama natin yung wick sa baba eh. Sinama natin yung wick sa taas. O, diba? 38.2. Check. 38.2. Check. 10 EMA. Boom. Check. And then box. Check. Bullish Tricon. Okay? Iano ko ka para bullish Tricon. Hanap kayo ng box doon. Usually may box. May support. Bullish support. That's it. Actually, baka mas to. Ayos. Ayun na. Ang tanong,
Saan kayo entry dyan? Diba? Pag-aralan nyo naman. So kayo entry dyan, daming candles yan, no? Diba? Ayun ang tanong. Pero actually, it's better na matuto talaga kayo, no, dito sa HTF na ano, context, 'di ba, direction, para at least madali na lang yung mga ano, kasi ibubuhatin ito eh. Once na meron kang intact na ganitong play, bubuhatin yan yung lower time frame mo. Bubuhatin yan yung ETF mo. Hindi mo kailangan masyadong sobrang daming mga kung ano-anong conditions sa ETF or sa lower time frame kasi HTF ang magbubuhat ng play. Kahit meron mga sell downs, mga black candles na ganyan along the way, bubuhatin yan. It's just a matter of kaya mo ba mag-antay. Ito nga, may sell down, no? Tingnan nyo to. Meron na ditong reaction eh. Nag-candle detachment na, nag-attach ulit. May sell down intraday, pero ayun lang pala yung kailangan para bumomba. Kasi bubuhatin eh. Bubuhatin ng setup. Yung tricon, 3 legs of the tripod. 3 ang confluence nyo. As compared kung kunyari, isang Fibonacci lang yung nandun, na walang kalaban-laban. Ano? Ito 3. Meron kang uptrend, meron kang box, support dito sa gilid, and then meron kang 30, bullish. By the way, bullish retracements. Nakikita nyo yung pinapahanap ko sa inyo, bullish retracements. Kanina, bearish retracements. Diba ito, bullish retracement. Hindi ko pinapahanap yung 61 and 78.6. Ang pinapahanap natin is until 38.2 lang. Kap, legit ba yun? Oo, yun yung raw overreaction na hinahanap natin.